Ang taong hindi inihanda ang kaluluwa sa hampas ng kapalaran ay sira na mula sa simula. Epictetus, may kabaitan sa loob mo. Huwag kang mag-alala, hindi namin ito minamaliit. Isa iyang biyaya, isa iyang kakayahang magbigay ng init sa mundong madalas ay malamig at walang pakiramdam. Pero gaya ng lahat ng bagay na sobra, ang kabaitan mo rin ay may itinatagong panganib. Tahimik kang tumutulong, palihim kang nagsasakripisyo. Madalas ikaw na lang ang huling natutulog. Ikaw ang palaging sige, ako na lang ulit. At sa tuwing may gulo, ikaw ang paboritong takbuhan. Hindi dahil ikaw ang pinakamatatag, kundi dahil alam nilang ikaw ang hindi marunong tumanggi. Sabi mo sa sarili mo, basta mabuti akong tao, basta ginagawa ko ang tama. Oo, mabuti kang tao, pero ito ang masakit. Ang mundo hindi laging mabuti sa mabubuting tao. At alam ito ng mga Stoic, hindi sila mga santo. Hindi rin sila mga pusong mamon na nagtatago sa monasteryo. Sila ay mga mandirigmang pilosopo, mga emperador, alipin, general, guro, mga taong sinubok ng giyera, pagtataksil, gutom, pagkabigo at kamatayan. Hindi sila nagtuturo ng kabaitan para sa kapalit. Itinuturo nila ang kabaitan na may laman, may gulugod at may hangganan. Dahil sa mata ng isang Stoic, ang kabaitan na walang direksyon ay hindi kabutihan, kundi kahinaan na may magandang ngiti. Gaya ng sobrang asukal sa kape o matamis, pero pwede kang mamatay sa diabetes. Kaya narito tayo, hindi para turuan kang maging mas mabait, kundi para balaan ka. Dahil kung hindi mo susuriin ang kabaitan mo, iyan mismo ang sisira sa'yo. Narito ang 8 babala mula sa pilosopiyang Stoic, mga aral na hindi mo matututunan sa motivational speaker na laging sumisigaw ng good vibes only. Hindi ito para sa mahina ang loob. Ito ay para sa ating mga piniling tumayo sa gitna ng bagyo, tahimik, matatag, at hindi kailanman basta-bastang nagpapaubaya. At kung natamaan ka na sa intro pa lang, congratulations! Baka Stoic ka rin, hindi mo lang alam. Babala number 1, kapag lahat ay pinapaligaya mo, ipinagkanulo mo na ang iyong sarili, tayo ay pinalaki sa isang mundo na parang customer service hotline. Your worth is being evaluated based on your ability to please everyone. Hindi ka lang dapat mabait, dapat nakangiti ka pa habang nauubos ka. Hindi sapat na tumulong ka, dapat hindi ka nagrereklamo habang hinihila na ang kaluluwa mo paalis sa katawan mo. Sabi ni Marcus Aurelius, habang binubuo niya ang kanyang meditations sa gitna ng giyera at epidemya, nakakagulat. Mas mahal natin ang sarili natin kaysa sa ibang tao, pero mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila kaysa sa atin. Isipin mo yon. Mas pinapakinggan natin ang boses ng taong hindi natin kilala kaysa sa boses ng konsensya natin. Mas iniisip natin ang sasabihin ng kapitbahay kaysa sa sinisigaw ng sarili nating pagkalugmok. At para saan? Para sa palakpak? Para sabihing, ang bait mo talaga? Para sa likes? For what? Hindi mo tungkulin ang paligayahin ng lahat. Kung iyan ang tingin mo sa sarili mo na para kang vending machine ng kabaitan, darating ang araw, ikaw ang may iwang walang laman, walang barya at sira ang dispenser. Masakit aminin, pero may mga tao sa paligid mo na kaya ka lang nilalapitan dahil alam nilang hindi ka marunong tumanggi. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil convenient kang kaibigan. Isang yes machine na palaging available, libre pa minsan ng pagkain. Alam ng mga Stoic na ang ganitong kabaitan ay hindi birtud, kundi takot na may magandang packaging. Takot kang masabihang masama, takot kang mawalan ng koneksyon, takot kang matira. Pero sa totoo lang, habang sinusubukan mong i-please ang lahat, unti-unti mong binubura ang sarili mong prinsipyo. At kapag dumating ang araw na hindi mo na sila kayang bigyan, hulaan mo kung sino ang unang aalis? Sila. At alam mo kung sino ang matitira? Ikaw. Ikaw at ang katahimikan mong puno ng pagsisisi. Maging Stoic ay hindi pagiging matigas. Ito'y pagiging malinaw,
Ang Stoic ay nagbibigay ng kabaitan, oo, pero hindi dahil gusto niyang mapuri. Nagbibigay siya dahil pinili niya, dahil may laman ang kanyang loob, dahil buo siya. Ang kabaitan ay hindi dapat kapalit ng katahimikan. Hindi dapat ito ang presyo ng pag-apruba ng mundo. Dahil ang Stoic hindi sumusunod sa kagustuhan ng lahat. Sumusunod siya sa katuwiran, sa lohika, sa prinsipyo, sa sarili niyang inner citadel. At kung nasasaktan ka habang pinapasaya mo ang lahat, baka oras na para tanungin, kanino ka ba talaga tapat? Sa kanila o sa sarili mo? Ang taong hindi marunong magsabi ng hindi ay hindi mabait, kundi paunti-unting nawawala. Next time na may humiling sa iyo ng pabor na lampas na sa limitasyon mo, tanungin mo muna ang sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil may tapang akong magmahal o dahil natatakot akong mawalan ng halaga? Ang Stoic na sagot, tumanggi ka pero may dangal at ngiting hindi nagpapaliwanag. Handa ka na ba sa susunod na babala? Baka kasi pinapatawad mo ang mga halimaw sa ngalan ng pag-unawa. At habang nakangiti ka, ikaw na pala ang sunod nilang kinakain. Babala number 2, ang awa na walang disiplina ay nagpapalaki ng mga halimaw. Tingnan mong mabuti ang paligid mo. May mga taong sira na ang pag-uugali, pero ginagamot natin sila ng pag-unawa. May mga pasaway na sinasabi nating baka may pinagdadaanan lang. At may mga hayok na sa kasamaan, pero sinasabi pa rin nating bigyan pa natin ng chance. Hanggang kailan? Hanggang lunukin ka na nila ng buo habang umiiyak ka sa tabi at sinasabi sa sarili mo, pero ang bait ko naman Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher na pinilit mamuhay ng marangal sa gitna ng mga traidor at emperador na ubod ng kapritsyo. Ang nagpapatawad sa may sala ay nagpaparusa sa inosente. Alam mo kung bakit? Kasi kapag pinoprotektahan mo ang taong gumawa ng mali, ikaw mismo ang naging kalasag nila. And guess what? Yung mga inosente, wala silang armor. Hindi sila marunong manakit kaya silang unang nauubos. Ganyan magsimula ang mga halimaw. Hindi sila lumalabas mula sa kuweba. Lumalaki sila sa tahanan, sa relasyon, sa opisina. Kasama mo, pinapakain ng awa mo, pinapaliguan ng pangunawa mo at pinoprotektahan ng katahimikan mo. Awa na walang disiplina ay hindi pagmamahal, kundi kawalan ng prinsipyo. Oo, tama. Mahirap maging matatag. Mas madali kasing ngumiti at sabihing okay lang kahit hindi na talaga okay. Mas madali ang katahimikan kaysa sa komprontasyon. Mas madaling ipikit ang mata kaysa harapin ang apoy. Pero tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ka nang nasunog sa apoy na hindi mo sinaway. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, masungit o mapanghusga. Hindi rin ito lisensya para maging kontrabida. Ang Stoic ay hindi bastos, pero hindi rin siya uto-uto. Ang awa para sa Stoic ay hindi emosyon na humahampas kung kailan lang feel mo. Ang awa ay isang kalkuladong pagkilos. Ito ay sinasalamin hindi lang sa damdamin, kundi sa katarungan. Kung ikaw ay nagpapatawad dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng iba, pero sa proseso'y binabaliwala mo ang tama at mali, hindi ka mabait. Complicit ka, kasabwat, accomplice, tagatago ng halimaw. Halimbawa, may kapitbahay kang laging nag-iingay tuwing 10 oras ng gabi. May drum, may karaoke at may tila galit sa katahimikan. Sa halip na sabihan siya, iniisip mo, ayoko na lang baka mapahiya siya. Fast forward ilang buwan, wala ka ng tulog, may eye bags ka ng pwede ng gawing bagahe at parang gusto mo na ring sumabog. Tanong, sino ba ang hindi mo gustong masaktan, siya o sarili mo? Minsan, ang kabaitan ay ginagamit natin bilang excuse para umiwas sa conflict. Pero tandaan, hindi lahat ng conflict ay masama. Minsan, ito ang naglilinis ng relasyon. Minsan, ito ang nagpapakita ng totoong ugali ng tao. At minsan, ito ang tanging paraan para hindi siya maging halimaw. Ang Stoic ay hindi natatakot magmahal, pero hindi siya nagpapaloko sa pangalan ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi nagtuturo ng tama ay hindi pagmamahal. Ito'y indulgence. Parang magulang na pinapabayaan ang anak kahit mali, basta't hindi umiyak. At ganyan ang ginagawa mo, di ba? May mga taong sinasadyang abusuhin ka pero pinagtatakpan mo ng mahal ko kasi siya .
Pero kapag ikaw na ang umiiyak mag-isa, sino ang sumasalo sa'yo? Tama, wala. Kasi sinanay mo sila na okay lang lahat, na kahit mali sila, may magpapatawad. Ang awa ay dapat may hangganan. Kapag hindi mo tinuruan ng mga tao kung hanggang saan lang ang dapat, hindi sila matutong huminto at hindi sila titigil hanggang ikaw ang maupos. Ang stoic ay may puso, pero hindi siya nagpapagamit. Ang stoic ay may awa, pero may espada rin siya kapag kinakailangan. Kaya next time na naramdaman mong inaabuso ka na, itanong mo, ako ba'y nagmamahal? O pinapalakas ko ang halimaw na sa huli, ako rin ang lulunukin? Magmahal ka? O magpatawad ka? O pero huwag mong kalimutan, hindi lahat ng umaamo ay karapat-dapat patawarin. Dahil baka hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang tagapagtanggol ng mga halimaw na dapat mo nang pinapakulong. Babala number 3, ang awa ay hindi laging habag. Madalas ito ay paghahangad ng kapangyarihan. Akala mo awa yan? Akala mo malasakit. Pero ang totoo, gusto mo lang maramdaman na ikaw ang bida. Oo, masakit pakinggan. Pero kailangan natin ng konting brutal na katapatan paminsan-minsan. Dahil hindi lahat ng awa ay bunga ng pag-ibig. Minsan ito'y preno ng ego. Minsan, naawa tayo hindi dahil mahal natin ang tao, kundi dahil gusto natin yung feeling ng kailangan ako. Sabi ni Epictetus, ang stoic na dating alipin na naging guro ng emperador, minsan, ang gusto lang natin ay makaramdam na tayo ay mahalaga, kahit pa ang halaga natin ay nakasandal sa kahinaan ng iba. Sapol, di ba? Gusto mong iligtas ang lahat? Gusto mong ikaw ang sandalan, ang tagapayo, ang laging go-to. Gusto mong ikaw ang Diyos na bumababa mula sa langit para sabihing, ako na lang ulit. At habang ginagawa mo yon, dahan-dahang lumalalim ang pagkakaupo mo sa trono ng ako ang kailangan nyo. Nakakalimutan mong ang tunay na awa ay hindi para palakasin ang sarili mo, kundi para itayo ang iba at hayaang tumayo sila mag-isa. Pero hindi mo ginagawa yon. Dahil secretly, gusto mong ikaw pa rin ang bida. Kapag gumaling sila, baka hindi ka na nila kailangan. At takot kang mawala yung sense of control. Kaya kahit kaya na nilang tumayo, sinasabihan mo pa rin, hindi, dito ka lang, hindi ka pa ready. Kahit ang totoo, ready na silang tumakbo. Ikaw lang ang ayaw mawala sa eksena. Sa Stoicism, hindi uso ang savior complex. Dahil ang Stoic hindi tagapagligtas. Siya ay tagapagturo, tagagabay. At higit sa lahat, isang tahimik na paalala na kayang tumindig ang isang tao nang hindi siya nakasandal sa awa ng iba. Hindi ka tunay na tumutulong kung sa loob-loob mo'y umaasa kang manatiling mahina, ang iba para manatili kang mahalaga. Masakit, oo. Pero totoo, mas totoo pa sa scene sa Messenger. Halimbawa, may kaibigan kang palaging humihingi ng tulong. Wala siyang trabaho pero may iPhone 15. Lagi siyang humihiram ng pera pero araw-araw may milk tea. Araw-araw kang nagpapadala ng GCash. Pero ang totoo, kaya naman niya, hindi lang siya sanay mapahiya at hindi mo siya tinuturuan mapahiya dahil gusto mo siyang tulungan o gusto mong ikaw ang laging sagot sa problema niya. Be honest. Kung gusto mong tulungan siya, turuan mo siyang tumayo. Turuan mo siyang maramdaman ang bigat ng sariling katawan. Hindi yung binubuhat mo siya habang ikaw ay pinapasa na ng sarili mong krisis. Sabi ni Marcus Aurelius, habang pinamumunuan ang pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan, kung gusto mong tumulong sa mundo, simulan mo sa sarili mong lakas, hindi sa pagkuha ng lakas mula sa iba. That's Stoicism. Tulungan mo sila, oo. Pero kung ayaw nilang tumayo, iwan mo sila sa sahig at hayaang mapahiya. Dahil minsan doon lang sila natututo. Ang habag na ginagamit para kontrolin ay hindi habag. Ito ay mental manipulation na nakahudi ng kabutihan. At kung hindi mo babantayan ang sarili mo, baka dumating ang araw na hindi mo na sila tinutulungan, kinokontrol mo na sila. At ang mas masakit, hindi dahil masama ka, kundi dahil gusto mo lang maramdamang may silbi ka pa. Ang awa ay hindi palaging mapagkumbaba. Minsan, ito ang pinakamatamis na anyo ng pride. At kung stoic ka, hindi ka pabor sa pride, mas pabor ka sa katotohanan, sa lohika, at sa paglaya kahit hindi ikaw ang bida. Babala number 4, ang sobrang pagbibigay ay isang uri ng tahimik na pagsusuicide. O, binigyan mo siya ng oras. Binigyan mo siya ng pera.
Binigyan mo siya ng balikat, tenga, pang-load, moral support, emotional support, tsaka yung itlog ng manok mo kahit isang piraso na lang sana para sa'yo. At anong kapalit? Isang scene, isang thanks po hehe. O minsan wala, silence. Parang multo, binigay mo lahat tapos iniwan ka pa ring multo rin pero pagod, gutom at hindi makabayad ng Meralco. At habang binubuhos mo ang lahat, sinasabi mo sa sarili mo, okay lang, at least natulungan ko siya. Pero tanungin kita, paano ka nakakatulong kung ikaw ang nauubos? Anong klaseng tulong yan kung unti-unti kang namamatay habang nakangiti? Sabi ni Epictetus, Stoic philosopher, na literal na dating alipin pero mas malaya pa sa mga emperador. Walang taong malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang sarili niya. At kung hindi mo kayang tumanggi, hindi ka mabait. Alipin ka, alipin ng utang na loob. Alipin ng ayoko siyang masaktan. Alipin ng baka magalit siya pag hindi ko siya tinulungan. Alipin ng sarili mong image bilang the reliable one. Spoiler alert! Hindi ka Diyos. Oo, masarap maging needed, nakaka-boost ng ego. Pero kung ang kabaitan mo ay dahilan para mawalan ka ng tulog, ng sarili mong pera, ng respeto sa sarili, that's not kindness, that's self-betrayal. Minsan kasi, masyado tayong nahuhumaling sa role ng tagapagligtas. Parang gusto nating maging bida sa telenovela ng iba. Gusto ko lang makatulong, ang sabi mo. Pero sa totoo lang, gusto mo ring marinig yung, grabe, napakabuti mong tao. Gusto mong mahalin ka. Gusto mong hindi ka iwan. Gusto mong makitang ikaw ang laging andyan. Pero ito ang masakit. Kapag naubos ka na, walang magsasabi ng salamat. Tahimik lang silang aalis. At alam mo kung sino ang matitira. Ikaw. Ikaw na walang-wala, hindi dahil ninakawan ka, kundi dahil ikaw mismo ang nagbigay ng lahat. Ang Stoic ay hindi martyr. Hindi siya nagpapabuhat ng krus para lang masabing banal. Ang Stoic ay nagbibigay pero hindi dahil emotional siya. Nagbibigay siya dahil nakalkulan niya ito. Dahil kaya niya at dahil alam niyang hindi siya mawawala sa proseso. Minsan kasi akala natin mabait tayo kasi hindi tayo tumatanggi. Pero minsan hindi iyon kabaitan kundi takot. Takot na mapagkamalang masama. Takot na hindi magustuhan. Takot na mawalan ng tao sa paligid mo. Pero guess what? Hindi ka nila talaga mahal kung mahal ka lang nila kapag may ibinibigay ka. Kaya tandaan mo ito, kapag binibigay mo ang hindi mo na kayang ibigay, hindi mo na sila tinutulungan, pinapasan mo na lang sila habang unti-unting gumuguho ang pagkatao mo. Imagine mo to, isang cellphone na 2% na lang ang battery, may lumapit, pahiram ng flashlight, pinagamit mo pa, naubos, patay. Ganyan ka rin. Wala nang natira, wala ka nang maibigay sa sarili mo. Pero at least, di ba, may napailaw kang daan habang ikaw ay tuluyang nagdilim. Tragic pero totoo. Ang Stoic ay marunong magbigay, pero mas marunong siyang tumanggi. Hindi dahil madamot siya, kundi dahil alam niyang ang tunay na kabaitan ay hindi dapat ikamatay ng nagbibigay. Ang puso mo ay hindi ATM. Ang oras mo ay hindi public property. At ang lakas mo ay hindi para lang sayangin ng mga taong ayaw magsikap para sa sarili nila. Maging mabait, oo. Pero huwag mong gamitin ang kabaitan para saktan ang sarili mo. Dahil ang taong tunay na marunong magmahal ay marunong ding protektahan ang sarili niya. Babala number 5. Huwag mong ialay ang init sa mga namumuhay sa lamig. May mga tao talagang giniginaw hindi dahil malamig ang panahon, kundi dahil pili nilang hindi magkumot. At ikaw, ayan ka, dala mo ang init ng puso mo, ang oras mo, ang sipag mong umintindi, ang kakayahan mong umunawa. Handang ialay lahat para lang painitin ang isang kaluluwang ayaw talagang uminit. Pero tanungin kita, hanggang kailan mo hahayaang lamunin ng yelo ang apoy mo? Sabi ni Marcus Aurelius, habang sinusulat niya ang Meditations sa isang malamig na kampo ng digmaan, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi pagtulad sa gumawa ng masama. Pero paano kung hindi lang masama ang ginagawa sa'yo? Paano kung ginagawa kang donasyon? Isang taong palaging handang umintindi kahit ni minsan hindi siya ang iniintindi. Paano kung ang kabaitan mo ay ginagawang una ng mga tamad? Paano kung ang init mo ay ginagamit lang nilang pananggal laban sa malamig na konsensyang ayaw nilang harapin? Minsan ang kabutihan ay hindi dapat ilaan sa lahat.
Dahil may mga taong kahit yakapin mo ng buong puso, gusto pa ring lamunin ang init mo at iwan kang sunog. Minsan ang tulong na akala mong act of love ay nagiging dahilan para manatili silang tamad, bastos o walang pakialam. Kasi bakit pa sila magbabago kung palagi ka namang nagpapainit ng sopas tuwing nilalamig sila sa sariling desisyon nila? Halimbawa, may kaibigan kang palaging may drama. Kada linggo may bagong heartbreak. Kada Lunes gusto niya ng advice. Kada Miyerkules bumalik siya sa Toxic Ex. Kada Biyernes umiiyak sa'yo habang kumakain ng ice cream na ikaw pa ang bumili. At anong ginagawa mo? Ina-affirm mo pa, hayaan mo, andito lang ako. Pero tanungin mo sarili mo, andyan ka nga ba talaga o ikaw na lang ang natitirang tanga sa eksena? Ang stoic hindi martir, hindi sunog baga. Oo, marunong siyang magmahal. Pero higit sa lahat, marunong siyang umalis kapag alam niyang hindi siya hinahayaan tumubo kundi tinutusta. Sabi ni Seneca, hindi mo dapat ilaan ang buhay mo sa mga taong hindi marunong magbigay ng halaga sa oras mo. At tandaan mo, ang oras mo, hindi siya kalendaryo ng simbahan na libre lang ipamudmod. Ang init ng pagkatao mo, hindi kandila na dapat ubusin ng kung sino lang gustong magkaliwanag sa dilim ng sarili nilang kagaguhan. Minsan ang kabaitan ay dapat tinitipid. Oh, ironic no? Pero yan ang stoic truth. Ang kabutihan mo ay parang gasolina sa gitna ng giyera. Mahal, mahirap kunin, at kailangang gamitin sa tamang sasakyan. Dahil kung ibibigay mo ito sa kariton na ayaw gumalaw, hindi ka bayani, isa kang delivery boy ng kabutihang inaabuso. Kaya tanungin mo ulit ang sarili mo, ibinibigay mo ba ang init mo para makatulong or para lang maramdaman mong may silbi ka? Ginagawa mo ba yon dahil mahal mo sila o dahil takot kang mawalan ng papel sa buhay nila? Kung ang init ng kabutihan mo ay nauubos sa mga taong ayaw namang uminit ang puso, baka panahon na para itabi mo na ang sarili mo. Hindi para magalit, hindi para gumanti, kundi para manatiling buo. Sapagkat hindi mo kailangang sumabog para lang painitin ang mundo ng ibang ayaw magliyab. Ito ang stoic na daan, tahimik, mainit sa loob, pero marunong mamili kung sino ang karapat-dapat makatikim ng apoy. Babala number 6, ang kabaitang damdamin na walang rason ay sisira sa iyo. Mabait ka, alam naming lahat yan. Yung tipong ikaw ang laging unang nagtatanong ng okay ka lang ba? Yung tipong kahit galit ka na, ikaw pa rin ang magsasorry. Pero tanungin mo sarili mo ng diretsahan, bakit ka talaga mabait? Dahil ba gusto mong makatulong? O dahil ayaw mong may masabing masama sa'yo? Dahil ba may malasakit ka talaga? O dahil sanay ka ng apihin para lang mapanatili ang peace? Sabi ng Stoic na si Epictetus, kapag ang kilos mo ay walang lohika, ikaw ay alipin ng damdamin. At kung ang kabaitan mo ay umaapaw mula sa takot, sa guilt, sa baka hindi na nila ako mahalin, hindi ka mabait, martir ka. At hindi yung santa martir ng barangay. Ikaw, yung martir na unti-unting pinapatay ang sarili para lang magmukhang kalmado ang mundo. Let's get real. Kapag ang kindness ay hindi galing sa malinaw na kaisipan, kundi sa bugso ng damdamin, hindi siya mabuti. Para siyang pagkain na sobrang alat dahil nagluto ka habang umiiyak. May effort pero di na makain. Ganyan ang kabaitang wala sa ayos. Parang nagdo-donate ka ng dugo pero ikaw na mismo yung anemic. Nagpapautang ka pero ikaw ang may utang sa kuryente. Nakangiti ka sa lahat pero sa loob mo galit ka na, pagod ka na, ubus ka na. At ang masakit, akala nila normal lang yon dahil hindi ka nagsasalita. Dahil sinanay mo silang okay lang sa'yo kahit hindi ka okay. Stoicism 101, emosyon ay hindi masama pero hindi sila dapat maging hari. Sabi ni Seneca, ang emosyon ay parang apoy. Makakatulong ito kung marunong kang magluto pero susunugin ka kapag wala kang kontrol. Gamitin mo ang damdamin mo bilang sangkap, hindi bilang kusinero. Ang kabaitan, kapag pinatakbo ng guilt o kahinaan, ay hindi kabaitan, kundi emotional bribery. Halimbawa, may kaibigan kang toxic, nagkakalat ng chismis, nagpapabigat. Ginagawa kang basurahan ng kanyang drama, pero ayaw mong layuan kasi, nawa ako eh. Kawawa naman siya, ako lang ang naiintindihan niya. Talaga? Ikaw lang. O baka naman ikaw lang
ang nagtitiyagang sayangin ang sarili mong oras. Tandaan mo, hindi porket damay ka dapat ikaw ang salbabida. Ang stoic ay hindi bato pero hindi rin sponge. Nakakaramdam siya, oo. Pero marunong siyang tumigil kapag alam niyang sarili na niya ang naaapakan. Hindi niya sinusukat ang kabaitan base sa kung gaano siya nakapagtiis, kundi sa kung paano siya tumindig habang hindi kinakalimutang mahalin ang sarili. Mabait siya, oo, pero hindi bobo. Hindi marupok, hindi available 24/7 para sa emotional labor ng mundo. At ito ang tanong na dapat mong ulit-ulitin. Ito bang kabaitan ko ay desisyon ko o manipis na pantakip sa takot kong mawalan ng koneksyon? Kung hindi mo masagot, huminga ka, tahimik kang umupo. At balikan ang sinabi ni Marcus Aurelius, ang kalinawan ng loob ay bunga ng kakayahang hindi sumunod sa bawat bulong ng damdamin. Sa dulo, ang stoic ay hindi malamig. Hindi rin siya palaging nakakunot ang noo. Ang stoic ay mainit sa loob pero may thermostat. Hindi siya nagpapakain sa init ng emosyon na walang direksyon. Kaya kung ikaw ay mabait, siguraduhin mong ang kabaitan mo ay galing sa kapangyarihan, hindi sa takot. Galing sa pagkakaunawa, hindi sa guilt. Galing sa pag-ibig, hindi sa desperasyong mahalin rin ako, please. Kung hindi mo pipigilan ang emosyonal mong pagbibigay, baka isang araw, ang kabaitan mo na rin ang unti-unting sumira sa'yo. At ang matitirang tanong na lang ay, sino ka kapag nawala ka sa buhay nila? Masakit? Oh, pero tulad ng stoicism, hindi ito para sa marupok. Babala number 7, ang kabaitan ay hindi laging birtud kung ito'y laban sa katarungan. Lagi tayong tinuruan na maging mabait. Mula pagkabata, ilang beses mong narinig ang, basta mabait ka anak, pagpapalain ka. Huwag kang bastos kahit siya'y bastos. Ibigay mo na lang, hayaan mo na masama na maging galit. At naging automatic response na ito sa buhay. Tinitiis mo ang mali kasi mabait ka. Tinatanggap mo ang kawalan ng hustisya kasi ayaw mong makasakit. Tahimik ka kahit alam mong mali ang nangyayari kasi ayaw mong makasira ng vibes. Pero sandali lang, bakit tayo mas takot makasakit ng damdamin kaysa makakita ng mali? Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Hindi niya sinabi, kung hindi ito tama, tiisin mo na lang para di sila ma-offend. Wala siyang sinabi tungkol sa magpakamartir para sa kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan, hindi bunga ng katahimikan sa harap ng kasamaan, kundi resulta ng katotohanang tinatanggap kahit masakit. Case study, si Juan at ang opisina ng katarungan. Si Juan ay isang empleyado, mabait, tahimik. Kahit inaapi ng boss, di umiimik. Kahit pinapasahan ng trabaho ng iba, ngumingiti pa rin. Kahit yung promotion na punta sa kamag-anak ni boss na mukhang walang laman ang USB drive ng utak, wala siyang reklamo. Tinanong siya ng kaibigan, "Pre, bakit di ka nagsasalita?" Sagot ni Juan, "Ayoko lang ng gulo, bro. Mahirap na. Basta importante, mabait tayo." Pero tanong, hanggang kailan magiging birtud ang kabaitan ni Juan kung siya na ang naaapakan? At higit pa roon, ilan pa ang gaya ni Juan na magsasuffer kasi pinili niyang manahimik? Stoic real talk, ang kabaitan na lumalaban sa katarungan ay hindi kabutihan. Kapag nakita mong may inapi at pinili mong manahimik, hindi ka mabait. Kasabwat ka. Kasabwat ka ng sistema. Kasabwat ka ng takot mo. Kasabwat ka ng komportabling kasinungalingan na nagsasabing, "At least walang gulo." Pero tandaan, ang katahimikan ay hindi neutral. Sa mga panahong kailangan ng boses, ang hindi pagsalita ay pagpili. At madalas pinipili natin ang maling panig kasi ayaw nating masabihang kontrabida. Ang stoic ay hindi tahimik para lang hindi mapuna. Tahimik siya, oo, pero kapag dumating ang panahon ng tama at mali, bumibigkas siya, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmumura, pero tumatayo siya. Bakit? Dahil ang kabaitan na hindi marunong lumaban para sa katarungan ay kabaitan ng isang duwag. Sabi ni Seneca, "He who does not prevent a crime when he can encourages it." Ang hindi pumipigil ng mali ay partner ng may kasalanan. Kaya kahit gaano ka pa ka-gentle, ka-soft-spoken, ka-fluffy ang aura, kung pinapayagan mong mangyaring muli ang mali, hindi ka inosente. Ang nice guy syndrome, minsan ang kabaitan,
ginagamit natin bilang disguise para sa takot. Totoo yan, yung tipong, mabait lang talaga ako. Pero sa totoo lang, takot akong sabihang rude, takot akong mawala ng friends, takot akong magmukhang masama. At habang sinasabi mong mabait ka, may mga taong nakikinabang sa katahimikan mo. May mga abusado na hindi mo sinasaway. May mga kasinungalingan na hinahayaan mong magbunga at ikaw tumatahimik dahil mabait ka raw. Hindi yan kabutihan. Yan ang moral cowardice. Gusto mong maging mabuti, maging matapang. Dahil sa Stoic philosophy, ang kabutihan ay hindi hiwalay sa katapangan. Hindi ito mabait basta di nagagalit. Ito ay marunong kang magalit kung kailangang magalit. Marunong kang magsalita kung kailangang tumindig. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang makipagsabunutan. Pero dapat mong malaman kung kailan mali ang manahimik. Dahil ang kabaitan na hindi lumalaban sa mali ay kabaitan na, kunwari lang, ang Stoic ay hindi mabait para lang magustuhan. Hindi siya kind para lang hindi siya makancel. Siya ay mabait dahil napag-isipan niyang tama ito. Pero kapag mali, hindi siya nangingiming magsabi ng totoo, even if it costs him comfort. Sa huli, ang Stoicism ay hindi pampakalma sa konsensya. Ito ay tipanawagan sa kalinawan, katapangan at katarungan. At kung ang kabaitan mo ay naging dahilan para makalusot ang masama, hindi ito birtud, isa na itong kasalanan. At ang huli, babala number 8, hindi kabaitan ang kailangan ng mundo, kundi lakas. Sirang-sira na ang mundo. Lahat nagmamadali, lahat may reklamo, lahat may trauma, at halos lahat gusto ng atensyon pero ayaw ng responsibilidad. Puro accept me as I am, kahit ang I am ay tamad, mapanisi at keyboard warrior lang. Mundo ng mga pusong manipis, na kahit hindi sila direktang pinatamaan sa post, nagko-comment pa rin. Kaya ang tanong, ano nga ba ang kailangan ng mundong ito? More kindness? Sure, sounds good. Pero teka, anong klaseng kindness? Stoic kindness versus modern kindness. Yung Stoic na kabaitan, may utak, may backbone, hindi nagpapagamit. Yung modern kindness minsan, laging it's okay kahit hindi okay. Laging I understand kahit toxic na. At laging nakangiti sa harap pero umuugong na sa loob. Sabi nga ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. At ang reaksyon ng isang Stoic sa isang sirang mundo, kalma, matibay, klaro, walang drama. Walang lugar ang sobrang bait sa mundong sugatan. Kung puro bait ang sagot mo sa mundo, akala ng iba, pwede ka nilang tapakan anytime. Gusto mo ba yon? Ikaw ang palaging naiintindihan, pero walang nakakaintindi sa'yo. Ikaw ang nagbibigay, hanggang wala ka nang maibigay. Pero ang tawag pa rin sa'yo? Selfish kapag tumanggi ka kahit minsan. Aba, teka lang, wala na to sa kabaitan. Ito na ay pagiging enabler ng kabalbalan. Tulad ng isang doktor, hindi laging gamot ang kailangan ng pasyente. Minsan surgery, minsan chemotherapy, minsan reality check. Ganon din sa mundo. Hindi laging I understand ang kailangan. Minsan, hindi tama yan, tigilan mo na. Minsan, hindi ko na trabaho, buhatin ka sa sarili mong pagkabulok. Hindi ka rude. Hindi ka masama. Ang tawag diyan boundary. At sa Stoic philosophy, yan ay batas. Ang kabaitan ng Stoic ay may ngipin. Hindi ito laging yes. Hindi ito palaging sige na nga. Ito ay kabaitan na pinanday ng disiplina, ng prinsipyo. Ang malinaw na pag-iisip kahit sa gitna ng kaguluhan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kaya hindi ka nagwawala, hindi ka reactive, pero hindi ka rin pasa. Hindi ka doormat. Kung may mali, tinutuwid mo. Kung may toxic, nilalayuan mo. Kung may umabuso, binibigyan mo ng invoice sa emosyonal at mental na gastos. Parang isang fire extinguisher. Oo, cool ka lang, tahimik. Pero kapag may sunog na ng kalokohan, ikaw ang unang tumitindig. Hindi para magalit, kundi para sabihin, tama na, hindi na ito nakakatawa, hindi na ito tama. At minsan, yan ang pinakamasakit para sa mundo. Ang makilala ang isang taong mabait pero may hangganan. Hindi lahat dapat sabihan ng I understand. Dahil minsan, naiintindihan mo na nga ginagamit ka pa rin. At sa mundong ito na adik sa validation,
Ang stoic na may paninindigan ay parang alien, tahimik, hindi reactive. Hindi nagpo-post ng trauma sa 3 a.m. Hindi nagko-quote ng fake deep lines para lang magmukhang malalim. Pero pag nagsalita, tumitigil ang ingay dahil alam mong hindi ito gaya-gaya, hindi ito performative. Ito ay galing sa loob, sa kaluluwang may disiplina. Kindness without strength is weakness, but strength without kindness is tyranny. At sa gitna noon naroon ang stoic. May pusong nag-aalab, pero hindi basta sumusugod. May kabaitang handang magmahal, pero hindi matatakot magsara ng pinto kapag kailangan. Kaya wag mong hayaan na ang kabaitan mo ay maging dahilan ng pagkasira mo. Wag mong ialay ang puso mo sa mga taong hindi marunong mag-iingat dito. Wag mong i-broadcast ang healing mo sa mga taong ayaw namang gumaling. At wag kang matakot magsabi ng hindi. Dahil minsan, yan ang pinakabanal mong salita. Sa dulo, sirang-sira na ang mundo. Pero hindi ito kailangang iyakan. Kailangan itong may mga stoic, mga taong hindi bumibigay sa unang palakpak ng emosyon. Hindi nadadala ng drama. Hindi nagpapagamit sa pang-aabuso. Mga taong tahimik pero matatag. Mainit ang puso pero malamig ang ulo. May awa pero may limitasyon. May dangal, hindi dahil sa papuri, kundi dahil pinili nilang tumayo habang lahat ay lumuluhod. Ang kabaitan mo ay hindi kahinaan. Ito ay sandata kung marunong kang humawak. At kung ikaw ang klaseng taong matapang magmahal, pero mas matapang lumayo sa hindi karapat-dapat, ikaw ang kailangan ng mundong ito. Hindi problema ang sumisira sa tao, kundi ang takot nila sa mga problemang hindi pa dumarating. Epictetus. Nalilito tayo. Akala natin ang kabaitan ay laging tama, pero hindi lahat ng pagyakap ay pag-ibig. Minsan ito'y pagsuko. Ang stoic ay hindi sumusuko para lang maging maganda sa paningin ng iba. Sumusuko lang siya sa katotohanan. Tayo'y narito hindi para lamunin. Narito tayo para tumibay. Kung naramdaman mong ikaw to, lagi na lang nagbibigay, laging tahimik, laging bait-baitan, ito na ang senyales. Panahon na para tumindig. Panahon na para i-upgrade ang kabaitan mo mula people pleaser tungo sa stoic warrior. Maging tahimik pero hindi duwag. Maging mabait pero may prinsipyo. Maging mapagbigay pero may hangganan. Like, comment at share mo to sa mga taong masyadong mabait. Baka ito na ang sign na kailangan nila para magsimula ng totoong lakas. At kung gusto mo pa ng ganitong mga real talk na may halong stoic fire, subscribe na. Baka ito na ang philosophical barkada na matagal mo nang hinahanap. Dahil hindi tayo para sa hype, tayo ay para sa lalim. At kung lalaban tayo sa kalokohan ng mundo, mas mabuting stoic tayo kaysa clown. Ipadama mo ang init ng puso mo, pero huwag mong kalimutan kung saan ito nanggagaling, sa apoy.